Mga kasabong, eto na yung maraming naghihintay sa inyo tungkol dito sa sinasabi nating kasang LP o left pelvic, no? Sinasabi kasi nila na ito daw yung asinta na pag tumama maganda yung kumbaga maganda yung patama niya at saka deadly talaga, no? Bakit napaka controversial nitong LP na to? Tutusin hindi ko alam kung may nagpo-post nito o ano o kung sakasakali ako lang yung maglalantad talaga nung kasa na LP. Para sa lahat naman kumbaga yung ibang kasa nagtuturo, 'di ba? Yung ibang setting, bakit hindi natin ituro yung tamang LP? Yung iba kasi LP sila pero ayaw nila talagang ituro kasi syempre sabi nila advantage nga daw yung LP sa pagtatari, no? So tuturo ko rin sa inyo na yung LP may mga ibang manok din ako napansin na binabagayan ng LP. Ako personal na gumagamit ng LP, hindi sa lahat ng bagay kailangan gamitin yung LP. Mas maganda pa rin kung kilala mo yung manok. So, kaya nga kung yung iba hindi nila kilala yung manok, ginagamit ko moisture setting. So, LP tsaka moisture setting. Kasi yung moisture setting, napaka-safe nun. Talagang kahit anong manok, uubra doon. Pero kung medyo may manok na kategorya, pero may mga manok na talagang pwede mong kabitan ng LP talaga. So, ito guys, umpisa na tayo. So, ang gagamitin muna natin, itong paa muna, natuyo kasi hindi tayo makalabas ngayon dahil yung sitwasyon ng bansa natin, or buong mundo yung sitwasyon. So, pero dito, kahit pa ang gagamitin natin, maituturo ko sa inyo kung ano yung sikreto na nakatago para makuha mo yung tamang asinta ng LP. Kasi may iba na LP, porke nakapantay yung pantay mesa kung tawagin, nakatapat sa kaliwa LP na raw. Minsan kasi, nagiging labas yun. So, kung gusto, yung iba kasi para malito yung tao, kayang-kaya nilang gawin pagka LP. Pero pag alam mo talaga kung paano gamitin yung LP, effective siya talaga. Talagang effective. So, ito guys, umpisa natin. So, yung pagkabit na gagawin ko ngayon, hindi ko masyadong yung may sounds naman tayong papakinggan nyo. Ito guys, kakabit natin yung sapin. Itong sapin ko na to, meron na siyang tape. Kada gamit ko ng bihira kasi ako magamit ng yung luma na. Pagka laban, kadalasan puro bago. Kaya minsan bumibili ako ng bultuhan nito Itong klase to, yung medyo mahaba. Tapos yung yung etong tali nilang to, kulang sa akin naman, dinadagdagan ko. Pero may nabibilang kasi ako niyan sa San Mateo, malapit sa sabungan ng San Mateo. Sa Rizal. Ito guys, panoorin nyo. Lagyan muna natin ng background music kasi baka hindi ako nagsasalita pag Ito guys, sounds, yung sounds natin. Ito, natin Ayan guys, kabit na natin yung sapin. Depende sa bilang nung basta ito para sa mga marunong na halos magtari, yung asinta tuturo natin. Yung iba naman 1, 2, 3, ganun yung mga diskarte nila. 3 sa ibabaw. Yung iba naman 4 sa ibabaw. Dito ang ituturo ko sa inyo, ipapakita ko yung asinta ng LP. At bakit siya napaka-controversial. Yan, 3 guys, okay na yun. Dito,
tingnan nyo kung mapapansin nyo yung ating ano tawag dito, yung ating leather boot, medyo malalim yung butas kukumpara natin sa iba para mas mabilis nyo maintindihan kung paano ikasa tong LP na to. Ayun yung iba mapapansin nyo bilog lang, di ba? Pero ito bilog, di ba? Ito ang pagkakaiba. Yan. Ito, tong butas na to, yung pinakakantong yan, ang layo niya pa dito sa patungan ng sapin. Nakita nyo ba yan, di ba? Ito yung butas, yung dulo, ito yung anuhan ng sapin. Ito namang sa LP, kung papansinin nyo, ito yung butas, di ba? Pero ang lapit niya na dito sa patungan ng sapin kumpara dito. May distansya. Ayan may distansya. Ito halos ayan nakadikit na dun sa pinakapuno nito. Ayan ayan na. So ganun siya. Ayan, basta pag nakita nyo pantay, parang pantay na siya, kabit nyo na yung yung leather boot. Ito pala guys, ang batayan natin, di ba? Hindi to tunay na, hindi to buong manok. Anong gagawin natin para kunyari o imaginary na manok tong natin, tinatarian? Etong batayan natin, itong paa. Iaanggulo natin na ito'y nakababang ganyan. Kasi wala namang manok sa harapan para maasinta mo halimbawa kung nandito yung puwet o pelvic, di ba? Hindi natin pa ganyan kasi yung tari nakataas naman, di ba? Hindi rin natin ipapantay para hindi tayo malito. Ang rule natin ngayon, itong paa nakadiretso. Para mamaya pag tingin natin ng LP, pag tinapat natin niya na ganyan, nakatapat siya sa left side. Yeah, left side pero yung tamang LP na left side. Tsaka bakit siya tinawag na LPing tama, hindi sa LPing mali. Okay? Ito, lagay na natin yung Ayan. Ayan, guys. Isagad nyo na dun. Isagad nyo na, di ba? Yan. Papansinin yung butas, pwede nyo laruin, di ba? Yan. Pag nakababang ganyan yan, kadalasan yan yung paunan mo, nasa baba. So, pagka kinabit mo yung tari, pasok na pasok yan. Pasok. Pasok na pasok. So, ngayon, iaangat mo na yan ng ganyan. Yan. Iaangat mo ganyan. Halos dikit na dikit. Maganda itong leather boot mo, lagyan mo na rin ng pagkit. Ayan. Tapos yan, kailangan pantay, level. Natin. Sana okay yung background music natin sa pandinig nyo. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Ang mahalaga, hindi siya talaga gagalaw. Ayan. Tapos sa pagtatali, wala tayong rule na sinusunod sa pagtatali. Kung ano yung nakasanayan nyo, go lang. Wala tayong ang mahalaga, secure. Yun naman ang mahalaga dito sa natin Kahit na hindi ganun kaganda pagtatali. Pero syempre, kung panghanap buhay nga naman, yung makikita ng kliyente nyo, uy, maganda umano to maganda tumali, napakalinis. Ang dating, kahit hindi ganun kalupit pala yung mga kasang ginagawa mo, pero malinis, nakakabilib agad, di ba? Ayan. So, hindi ko na binilangan, pero parang tatlo-tatlo, ganun. Kung gusto mong mas mataas dito, yung iba kasi gusto mas mataas sa ilalim, dinadagdagan nila sa ilalim. Pwede rin yun. Sige, dagdagan natin. Wala namang problema. Tataas lang ng konti yung Ayan. So, kailangan yan, nakahimas talaga, himas. Para siguraduhin mong secure. Ngayon, ito nang napaka-crucial niyan, guys. Mga kasabong, ito na. Kung papansinin nyo, meron tayong mga pauna na maliit at saka malaki. Ito guys, mga paunan, di ba? Maliit, papalaki,
Diyan mo makikita yan yung sa pag-iba-iba niyan kung ano ang ginagamit. So, didepende pa rin yan sa paa. So, merong LP na maliit na paunan, merong LP na malaking paunan. So, sa susunod na YouTube video natin yun gagawin, no? Ngayon, basta ito muna yung sikreto na ginagawa at safe para sa lahat. Kumbaga, pang exhibition lang yun yung maliit na paunan tapos LP. Tingnan nyo guys pagka ano natin, syempre masyado mahaba, magputol tayo. Kailangan lagi kang may kumpleto yung gamit mo sa tabi mo. Ito, gunting. Meron kang gunting. Ayan. So, yan hindi naman kailangan mahaba pagka tingnan muna natin sa maliit na paunan. Yung mga nagtatari na dyan at saka yung nagpa-practice, naiintindihan na nila itong sinasabi ko. Pero yung sa mga beginner, huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng video ng step by step para sa mga baguhan. Ito kasi medyo controversial na kasato, kaya hindi na natin i-step by step yung pagkasa. So, anong kailangan natin, di ba? Secure na secure tayo dapat dito. Ngayon, anong usapan natin kanina? Ang rule nakaganyan. So, pag nakaganyan, ang baba ng paunan. Sabi nga nila, hanggat maaari dapat pantay mesa ka dito. Pag sinabing pantay mesa, na eto, nakadikit ka, naka-level ka, nakapantay ka dun. Parang ganun. So, anong problema nito? Pag ganyan, maliit ang paunan. Kadalasan yan, pagka kinabit mo yan, sobrang pasok. Di ba? Pasok siya. Kakabit natin halimbawa yung pare, nakaganyan. Yan ang kakalabasan niya pag ganyan. So, pag ayan yung usapan natin, nakaganyan, pasok siya pa, 1:30, alas 2, di ba? Parang ganun yung kasangyan. Dahil ito yung paa ayan yung paa, naka-level na ganyan. Pag ginanon mo, hindi siya LP. Kasi ang LP nga, kumbaga nandito, nasa left pelvic. Anong gagawin mo? Kailangan medyo malaki yung paunan. Tama yon, medyo malaki. So, papalitan natin na mas malaking paunan. So, hindi lang basta malaki paunan, yun na yun Kailangan, yun nga, yung technique na ituturo ko, yun yung sa site na ituturo ko. Napaka nun. Alam yun ng mga nag-LP pero hindi nila tinuturo. Sinasabi lang nila, yun ang LP. Ako lang siguro ang naglabas nito dito sa YouTube. No? So, tignan natin. Ayan. So, mahigpit na. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung kinalabas ng kumpara kanina. Ayan. O, ayan guys. So, kung nakaganyan siya, ayan. Pag nakaganyan siya, nakaganyan, hindi man siya sobrang pantay na mesa, pero yan ang tama. Medyo nakababa ng konti. Nakataas, okay lang din. Nakababa ng konti, yan talaga. No? Ito guys, ikakabit ko yung tare. Ipapakita ko na sa inyo, hindi ko na, para mabilis yung video natin, hindi na masyadong matagal yung panonood nyo. Ikakabit ko na, para makita nyo asinta. No? Yung pagkakaiba kanina, di ba? Nakapasok na pasok. Ito, yung LP. Tapos, ano yung sikreto doon sa pagkakabit ng LP? Tuturo ko sa inyo yung site. Ito. Dali Ito na guys, ito. Tingnan nyo ano yung sikreto. Ito. Nakita nyo tong garol na to. Pag, di ba, nakaganyan yung manok, di ba? Sa kaliwa. Etong nasa kanang garol, eto, tong dulo na to, yung point ng tari mo, itatapat mo lang sa halos dulo ng palito ng pospro, lagpas ng garol na dulo. Lagpas. Pag tinapat mo, parang, papakita ko sa ito. Yan, lalabas. Yan.
Ganyan siya. Ganyan. Yan ang asinta niya. Yan. Yung dulo. Dulo lang. Etong garol na. Diba? Ito yung talim. No? Gumagalawas yung kamay ko eh. Ito yung talim. No? Yung talim na to, yung pinakadulo, yung point niya, pag sinilip mo siya ng pag ganon, nakaganon ka. Kumbaga, ito, dito ang silip mo. Dito, papunta dun sa baba. Ito Ito, itong point na to, at saka tong kanang garol. Pag pinagtapat mo yan, pinagtapat mong ganun, nandito ka sa labas. Kumbaga, kung yung term natin sa manok, di ba, pasok ng puwet. Kumbaga, yun, yung dulong-dulong yun. Yan. Ito, tong dulo nito, yung kapal nito, sakto na yan, na nandiyan ka. Kumbaga, tamaan mo lang to, kung nakadikit to sa labas. Yan, konting-konting lagpas, okay na. Pagka sumobra ka kasi, papasok na. Pero, ito, tandaan nyo, pag ikaw pumasok dito, papasok, malamang sa hindi makakapatay ang manok o matagal makapatay. Yan yung pagka tinapat mong ganun, uy, LP. Yan yung mga halos hindi sumusugat. Yung kala mo, humahapdi, lang, patapyas-tapyas lang, padampi-dampi. Ang haba ng tama pero hindi malalalim. Kasi may mali. Hindi siya sumakto. Ito kasing ginagawa natin, para sa kanila kasi, itong LP daw na to, na tama, parang sinasabi nila na nilalapit nila sa perpektong kasa. Parang gano'n hindi ko naman sinasabing itong perpektong kasa. Yun lang yung madalas nilang sinasabi. Kaya ayaw nilang i-post to, at para sa kanila, ang tawag nga nila sa kanila mga hold-upper daw ng sabungan. Kaya rin binabansagan na hold-upper ng sabungan itong mga naka-LP. Kasi alam nila yung diskarte niyan. No? So yan, pagka inasinta mo, yan, ganyan. Diba? Ito yung kamay ko yung para may pattern kayo. Diba? Yan, sobra na yan. Sobra yan. Pasok yan. Pag ginano, pasok. Diba? Yan. Kailangan pag inano mo, nandun ka lang sa dulo. Hindi kasi maano yung camera natin. Yan. Sa dulo lang. Ganon. No? Sobra yan. Yun, ganun lang. Yun, gamunggo lang. Huwag ka lalagpas sa ulo ng munggo. Yan. Ngayon, pag tinapat mo yan, di ba? Kung ito yung ng manok, halimbawa, yung katawan ko ang ng manok, di ba? Pag tinapat mo yan, ganyan, nakapapasok ang forma niya, pero nasa left side siya. Kasi, ito yung ito yung, sabihin natin, ito yung wet packs ng manok, di ba? Pagtapat niyan, paganyan siya. Nakapaganyan. Nasa left side siya. Pero ang angulo niya, papasok. Kaya hindi sinabing yung LP, pag sinabing LP, labas na kasa, hindi yun labas. Kasi yung side niya, nakapapasok pa rin. Pero hindi siya center as, hindi siya yung lagpas ng konti. No? Hindi siya yellow dot ni paring Ramil. Hindi siya yellow dot. At saka yung mga ibang kasa na mas pasok. Ang moisture setting naman, mga kasabong, pag kinasayo nakaganyan, iba-iba nga depende sa kasa ng manok, sa paa ng manok, sa moisture. Pwedeng ganyan, may time na LP yung manok, kasi yun yung parang sumakto sa moisture niya nung araw nga na ilalaban. Yun naman ang advantage nung moisture at napakadaling itimpla. So, eto guys So, ngayon, pag actual, makikita nyo to ng actual, ituturo natin sa inyo. Either, sa mga next na seminar na mga nag-iimbita, huwag kayo mag-alala, pupunta ako. Tuturo ko sa inyo ng actual to. Napakaraming nagme-message sa akin ito, at yung mga nagtuturo rin sa akin dati, syempre may nagtuturo rin sa akin, may matanda, may alam din nung isang controversial na gumagamit ng LP. So, alam niya rin yun, yung na yun, pero hindi niya tinuturo. Nung nagkaanuhan kami na alam ko yung dulo, alam niya na tama yung naituro sa atin ng mga unang nagturo. So, yan, pag ganyan yan, pa left side, ito yung gitna ng katawan ng manok, nandito siya nakapwesto.
Pero kung titignan mo, papasok pa rin yung forma niya. Kumbaga pa-slant, no? Yan guys, yan yung sikreto ng LP. So hindi siya center as, hindi siya yellow dot, hindi siya lagpas yellow dot. So sa akin naman, karanasan, basta yung tari nga tama yon, nakapapasok ang slant niya, kahit saan siya tumapat, tatama siya. Wag lang siguro yung nakaganyan kasi pasok na balagbag na mali na ano. At saka dapat yung dulo ng ng manok to, talagang dikit na dikit, matigas lang kasi to dikit na dikit yan, yung halos kala mo mamula. Dapat gano'n kasi yung base yan pag tumama yan, hindi masasaktan yung manok niyan. Ano na yung pinaglalabanan nila, kumbaga sa atin din, adrenaline. So talagang dapat secure, sturdy yung pagkakalagay. So ayun mga kasabong, ito na yung controversial na LP setting. Alam ko maraming naguguluhan pa rin o maraming nakuha na. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang dito sa baba ng video na to sa YouTube. So, may mga gagawin pa akong iba, pati yung iba pang klase ng pamamaraan para mapadali yung pagtatari, yung ginagawa ko minsan na tape. So, yun guys. At saka para masundan nyo, subscribe nyo na rin para siguradong ma-update kayo. Yung notification bell, pindutin nyo na rin. Subscribe lang kayo, parang yung mga kasama natin, subscribe nyo rin, yung mga kapwa natin na gumagawa ng YouTube, ng channel na tungkol sa pagmamanok, sa paggagawa ng tari, ganon, sa pag-asinta. So, tulungan tayo guys, kasi ang industriya natin ngayon, medyo mahirap. So, kailangan natin lahat magtulong-tulong. Naman tayo patas-patas tayo sa lahat So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. God bless. Bye-bye.